Po ini naman sa satuyan na anong pwede maging boses ng mga kabataan? Anong maging papel nyo bilang mga jóvenes sa korupsyon na nangyayari ngunyan sa Pilipinas na iyong laban ka sa tuyang mga balita kada aldaw? No? Sabi digdi ni Jennifer Macaldo, kami mga kabataan ay maaari maging boses ng pagbabago sa pamamagitan ng social media para ibahagi ang impormasyon at mag-organisa ng campaigns, paglahok sa protesta at advocacy groups at pagbibigyan ng edukasyon tungkol sa transparency. Ito ay magiging malakas at dahil sila ay kinakatawan ng hinaharap at maaring magdulot ng pressure sa gobyerno tulad ng makilusan sa Pilipinas. Sabi naman ni Joncel Temporosa, meron tayo mga kabataan na may malaking potensyal na maging instrumento ng pagbabago sa ating lipunan, lalo na sa paglaban sa korupsyon. Bilang mga edukado at may access sa impormasyon, tayo ay may kakayahan na magbigay ng kritisismo at panawagan sa mga namumuno sa ating gawain. Ang pinakamalagang papel ng kabataan sa laban sa kontra-korupsyon ay ang pagiging mapanuri at aktibo sa mga isyu ng panlipunan. Kailangan nating gamitin ang ating mga boses upang ipaglaban ang katotohanan at katarungan. Sa pamamagitan ng ating mga kolektibong pagkilos, makalikha tayo ng isang lipunang may transparency, accountability at integridad. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan at sama-sama nating labanan ang korupsyon. Sabi naman ni Kate Marley Vitalicio, Alawig, sa kasalukuyan, patuloy na lumalago ang problema ng korupsyon sa pamahalaan. Maraming opisyal ang inuunan sariling interes kaysa kapakanan ng bayan. Dahil dito maraming Pilipino ang nawawala ng tiwala sa sistema. Ngunit sa kabila ng sitwasyong ito, may isang malaking pag-asa, ang kabataan. Ang kabataan ay may sariwang ideya, malinis na hangarin at lakas ng loob na magsalita. Kaya nilang maging boses ng pagbabago lalo na sa panahon ng lumalalang isyu ng katiwalaan. Una, ang kabataan naging boses ng pagbabago sa pamamagitan ng pagiging mulat at maalam. Mahalaga na hindi sila nagbubulag-bulagan sa mga problema ng bansa. Inaalam nila ang katotohanan at hindi basta-basta nagpapadala sa fake news. Maaari silang magbahagi ng tamang impormasyon at magpahayag ng kanilang saloobin laban sa korupsyon sa social media. Sa ganitong paraan, natutulungan nilang mamulat din ang ilang tao. Ikalawa, malaki ang papel ng kabataan sa pagpapakita ng integridad. Hindi kailangan ng malaking aksyon para labanan ng korupsyon. Nagsisimula ito sa mga simpleng gawain. Kapag hindi sila nandaraya at sa pagsusulit, hindi kumukuha ng gamit ng hindi sa kanila, at kapag nagsasabi sila ng totoo, ipinapakita nila ang halaga ng katapatan. Ang ganitong kabutihan ay nakahawa at maaring maging halimbawa sa iba, maging sa mga nakatatanda. Ikatlo, kabataan has the capability to act as a group, whether in school organization, youth clubs, or community programs. They are able to organize projects and campaigns that push for good governance and transparency. Pagbigkas nila sa pagkakaisa, mas lalo naging malakas ang kanilang tinig. Mas napapakinggan sila at nagiging inspirasyon sa maraming tao. Ito ay nagpapakita na hindi sila natatakot na tumindig para sa tama. Sa kabuuan, ang kabataan ay may malaking tungkulin sa laban sa korupsyon. Ang pinakamalaga nilang papel ay ang pagpapanatili ng katapatan at ang pagiging aktibo, mga mayan na handang magsalita at kumilos para sa kabubuti ng bansa sa kanilang boses, prinsipyo at halimbawa. Kaya nilang baguhin ang katakbo ng lipunan, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, at sa pagharap sa korupsyon, sila ang magiging simula ng isang mas matatao, tapat at makaturungang kinabukasan. Sabi ni Tricia Dilantar, ang kabataan ay maaring maging boses ng pagbabago sa pamamagitan ng paggawa aware sa mga kaganapan sa ating lipunan sa paggamit ng different types of social media para sa advocacy at papakalat ng tamang impormasyon.
Ang pinakamalagang gampanin ng mga kabataan ay ang pagbuto ng tama. Bukod dito, ang henerasyon na ito ang susunod na mga magiging leader ng bansa. Kung kaya't maaari silang magsimula sa pagpapakita. Nasaan na yun? Silang magsimula sa pagpapakita ng mga attitude na tinataglay ng isang magaling na leader. Yan, mga kaperiodiko. Sige. Kaya lang, inabot ako ng oras, dakol ko taso nagsimbag dyan. Sabi ni Rugi Sarmiento, magiging boses ng pagbabago ang kabataan kung sila ay magiging mapagmatsyag, may alam at handang magsalita laban sa mga maling ginagawa sa gobyerno. Sabi naman ni Jasmine Toricampo, ang kabataan ay maaaring maging boses ng pagbabago laban sa kontra-korupsyon sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagpapalawig ng kamalayan, paggamit ng social media at pagkilahok sa mga organisasyon. Sabi ni Nea CJ Quiet pa. Nangapilya daw kayo ni Bagong Quiet. No. CJ, sabi ni CJ, ang pinakamalagang papel ng kabataan sa laban sa korupsyon ay maging aktibo at makilahok sa mga proseso ng pagbabago tulad ng pagbibigay liwanag sa mga isyu, pagsulong ng edukasyon. Yan. Ito lang first ang babasahan ko muna at nagkarinday nagtong oras. Sabi ni Justine Pongan, maaaring maging boses ng pagbabago ang mga kabataan sa panahon ng lumalalang isyu ng korupsyon. Ngayon sa pamamagitan ng pagsalin sa youth organization at advocacy laban sa korupsyon. Sabi ni Leia Zapanta, ang mga katibong maaaring maging boses ng pagbabago sa panahon ng lumalalang isyu pamagitan ng pagkilos sa paggamit ng social media upang maaaring maging instrumento ng pagbago ang kabataan at makatulong sa pagbuo ng isang lipunang malaya sa korupsyon. Sila ang pag-asa ng bayan at may kakayahang habugin ang kinabukasan ng kanilang bansa. Iano ko na lang ini mga periodiko, screenshot ko sa aga basahon kadakol na data na kayo sa oras. Okay, maraming salamat mga periodiko sa inyong pagkatabang. Hindi po si periodiko ang FB for the